nakakapagpaksak ba ng kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas ang pag-worship at pag-praising sa Diyos? Ito pa yung maganda po. Maganda po yung lagi kayong nagtatanong na ang katanong ay, nakakapagpaksak ba ng kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas ang pag-worship at pag-praising sa Diyos? Ang sagot po ay oo. Ang pag-worship at pag-praising sa Diyos ay nakakapagbaksak ng kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas. Narito ang mga dahilan at mga Bible verse na sumusuporta sa katotohanan ito. Number 1, pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang mga tao ay nag-worship at nagpa-praising sa Diyos, sila ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at karangalan. Ito ay nakakapagbaksak ng kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas. Dahil sila ay nawawalan ng kapangyarihan sa harap ng Diyos. Sabi sa awit 22:3, ngunit ikaw ay banal o ikaw na tumatahan sa mga pagpupuri ng Israel. At sabi rin sa awit 149, verse 6 hanggang 9, ang mga pagpupuri sa Diyos ay nasa kanilang bibig at ang isang tabak na may 2 talim ay nasa kanilang kamay upang maghiganti sa mga bansa at parusahan ng mga tao upang gapusin ang kanilang mga upang gapusin ang kanilang mga hari ng mga tanikala at ang kanilang mga maharlika ng mga bakal na gapos upang isagawa sa kanila ang nakasulat na kahatulan. Ito ay karangalan sa lahat ng kanyang mga banal. Purihin ang Panginoon. Tignan nyo? Biblical. Kaya pag tayo po ay nagpupuri sa Diyos, ang kapangyarihan po ni Satanas at ang mga demonyo ay nawawala. Nawawasak. Nadi-destroy sa pamamagitan ng pag-worship. Tignan nyo yung sila Joshua. Umikot lang sa Jericho. Pagkatapos sumigaw ng papuri sa Diyos. Yan yung Jericho, di ba? Nawasak. Nawasyaw. Sa pamamagitan lang po ng pagsigaw at pagpuri po sa Diyos. Ganun po. Ka-powerful ang worship and praising ng mga anak po ng Diyos. Lalo po sa generation po ito. Kaya ayaw na ayaw ni Satanas na ang mga anak ng Diyos ay nag-worship at nagpupuri. Totoo po yan. Di ba? Naranasan nyo pag kayo nag-worship, pumapayapa ang inyong isipan. At gumaganda ang inyong kalagayan. Bakit? Si Satanas po'y lumalaya sa inyong tahanan. Maging ang mga demonyo na nakariyan sa paligid po ninyo ay lumalayas po. Sabi niya, mga pagpupuri sa Diyos ay nasa kanilang bibig at ang isang tabak na may 2 talim ay nasa kanilang kamay. Tinan nyo? Hindi lamang po pala yung salita po ng Diyos na may 2 talim, kundi maging ang pag-worship at pag-praising ay may 2 talim. Sabi, ang mga pagpupuri sa Diyos ay nasa kanilang bibig at ang isang tabak na may 2 talim ay nasa kanilang kamay upang magiganti sa mga bansa at parusahan ng mga tao, upang kapusin ang kanilang mga hari ng mga tanikala at ang kanilang mga maharlika ng mga bakal na gapos upang isagawa sa kanila ang nakasulat sa kahatulan nito ay karangalan sa lahat ng kanyang mga banal. Purihin ang Panginoon. Kaya nakakapagbaksak ng kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas ang pag-worship at pag-praising. And number 2, pagpapalayas ng mga demonyo. Yun, nabanggit ko kanina. Pag tayo po'y nag-worship at pag-praising, nagpapalayas po tayo ng demonyo. Bakit? Sabi dito, ang pag-worship at pag-praising sa Diyos ay nakakapagpalayas ng mga demonyo at ni Satanas. Kapag ang mga tao ay nag-worship at nagpa-praising sa Diyos, sila ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at karangalan at ang mga demonyo ay nawawalan ng kapangyarihan sa kanila. Yun nga, sabi ko kanina. Kaya sabi po dito sa Gawa 16:25 hanggang 26, ngunit nang maghating gabi na, si Pablo at si Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at ang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, alupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig at agad nabuksan ang lahat ay nakawala.
Totoo po yun. Di ba sila Pablo at Silas, nakakulong, nakatay na kala. Pero nung sila po ay mag-worship, may bumaba pong angel at pinuksan yung kulungan. Ang nakita nga po ng mga tanod yun. Mga bantay po doon. Kaya nga yung isang tanod nga po, sasaksakin nyo kaya sarili. Sabi niya, wag, naririto lang kami. Kaya yung tanod po nun, namangha. Maawit po sila Pablo at Silas. At nakikinig yung mga nakabilanggo po doon. At dahil sa kanilang pag-awit, dahil sa kanilang pagsamba, pagpupuri sa Diyos, nagbago ang sitwasyon. Nagkaroon ng pagbabago doon sa lugar. Kaya pag tayo po ay nag-worship, nagkakaroon po ng pagbabago sa lugar po natin. Hello! Amen. Pag tayo po ay maawit at nagpapatugtog po ng awiting maka-Diyos, may nagbabago po doon sa bayan natin, sa lugar po natin, sa tahanan po natin. Bakit? Lumalayas po yung demonyo doon sa lugar. Ayaw niya po merong nag-worship at nagpa-praising. Nabibingi po si Satan. Nabibingi po ang demonyo kung bakit po sila lumalayas. Hello? Pero gustong-gusto ni Satan at gustong-gusto ng mga demonyo. Pag merong mga nagpapatutugtog ng mga worldly song, lalo na yung mga pang-disco. At doon nga, nagsasayawan sila Satan doon. Kaya akala ng tao, nagsasayaw siya na mag-isa. No. Nagsasayaw siya, nakasama ang mga demonyo at si Satan. Ganun din po tayo. Pag tayo po nag-worship at nag-pressing, kasama po natin yung presensya ng Diyos at kasama po natin yung mga angel ng Diyos. Kaya nga may dalawang uri ng spirit sa mundo, good and evil. Kaya pag nag-worship ka, kasama mo yung good spirit. Pag nagkikinig ka ng worthy song at nagpapatugtog ka ng worthy song, meron kang kasama, ano po yun? Yung evil spirit. Masakit man. Ang tulong ito, pero ito po yung katotohanan. Dahil dalawa lamang po yung espiritu na nananahan po sa mundong ito. Good and evil. Kaya pag hindi ka nag-worship sa Diyos at naroon ka sa tugtog ng mundo at tinatangkilik mo, ay yung turo ng evil spirit. Pero pag nag-worship ka, nagpo-praising ka, naroon ka sa good spirit. Hello? Amen. Kaya yun po yung maganda eh. Inilalahat yung katotohanan. At alam ko maraming hindi alam ito. Sabi ko maraming maraming hindi alam ang turong ito. Kaya nga po maraming nalinlang eh. Kaya marami nga po mga taong nakinig at kumakanta ng mga worthy song dahil hindi nga po nila alam ito. At dapat malaman po nila ang lahat ng nakikinig ng worthy song ay naroon sa evil spirit. At lahat ng sumasamba at marunong umawit ng worship and praising song ay naroon sa good spirit. Saan yun? Nasa Diyos. Kaya pag ikay nasa worthy song, naroon ka sa presensya ni Satanas at sa presensya ng mga demonyo. Pero pag naroon ka sa worship and praising, na awiting maka-Diyos, naroon ka sa presence ng Diyos at naroon ka sa Diyos, sa good spirit. And number 3, bakit nakakapagbaksak ng kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas ang pag-worship at pag-praising sa Diyos? Number 3, pagpapalakas ng pananampalataya. Yun. Pag tayo raw po ay nagpupuri po sa Diyos, lumalakas din raw po yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Ang pag-worship at pag-praising sa Diyos ay nakakapagpalakas ng pananampalataya ng mga tao. Kapag ang mga tao ay nag-worship at nag-praising sa Diyos, sila ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at karangalan at ang kanilang pananampalataya ay lumalakas. Totoo po ba? Pag ang mga anak ng Diyos o mga Kristiyano ay nag-worship, di ba? Pumapayapa. Nawawala ang ligalig. Nagiging fresh yung pag-iisip.
nakakalimot o nalilimutan ang problema. At sila ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at karangalan at ang kanilang pananampalataya ay lumalakas. Hindi lamang po pala sa pagbabasa ng Word of God, lalakas at itibay ang ating pananampalataya. Pati po pala sa pag-worship at pag-praising. Kung bakit tinuturuan po pala tayo ng Diyos na umawit ng mga awiting makalangit, ay para po yung pananampalataya rin po natin sa Diyos ay tumaas, umangat, at lumakas. Kaya pag ikaw ay Kristiyano na, nasa Lord na, mula sa araw na ito, iwasan mo na o alisin mo na yung magpatugtog ng worldly song sa iyong tahanan o dyan sa mga city nyo. Alam nyo, Hanes, dati, nung hindi ko alam ang teaching na ito, yung turong ito, kahit ako ay pastor na, nakikinig pa ako. Pero nung naunawaan ko ito at nalaman ko ito, dinilit ko na lahat yung mga worldly song. Dahil hindi pala dapat. Dahil pag pumupuri ka at umaawit ka sa Diyos ka sumasamba. Pag kumakanta ka ng awiting makamundo, Satanas ka, nagpupuri. Masakit man. Pero kailangan malaman ng tao para hindi malinlang at hindi madaya at hindi mapunta sa impyerno ng kapahamakan. Kaya maganda yung nagsasabi ng katotohanan. Maraming mamagalit, at least, yung sinasabi nasa tama at nasa katotohanan. Amen. Kaya sabi ka po dito sa Efeso 5:18-20, at huwag kayong maglasing ng alak na doon ay may kahalayan, kundi kayo ay mapuspos ng Espiritu na nagsasalita sa inyong sarili ng mga salmo at mga himno at mga awit ng espiritual na umaawit at nagpupuri sa Panginoon sa inyong puso at nagpapasalamat sa lahat ng bagay sa Diyos at Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Matuloy nyo? Maging si Apostol Pedro nagpayo sa mga taga-Efeso na sabi, at huwag kayong maglasing ng alak na doon ay may kahalayan. Ibig sabihin po ng may kahalayan, yung nga po, yung pagtutugtog. Tignan nyo, di ba? Pag mayroong mga kasayahan yung mga unbelievers, hindi po nawawala yung kantahan, sayawan. Nasabi po ng Apostol Pablo na huwag maglasing ng alak na doon ay may kahalayan, kundi kayo ay mapuspos ng Espiritu na nagsasalita sa inyong sarili ng mga salmo at mga himno at mga awit ng spiritual na umaawit at nagpupuri sa Panginoon sa inyong puso na nagpapasalamat sa lahat ng bagay sa Diyos at Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa kabuuan, ang pag-worship at pag-praising sa Diyos ay nakakapagbaksak ng kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas. Nakakapagpalayas ng mga demonyo at nakakapagpalakas ng pananampalataya ng mga tao. Kaya, kailangan po na mula sa araw pong ito, lalo-lalo na yung nakapakinig ng turong po na ito, na umiwas na at alisin na yung mga worldly song. Putulin na, burahin na yung mga worldly song na nasa CP po natin. At palitan na po natin ng worship and praising song. Okay. Mahaba po itong turong ito. Pero hanggang dito na lang muna po ito. Naniniwala ko na sa maikling turong ito at sa mga nakapakinig dito ay babaunin ko sa inyong mga puso at espiritu at kaluluwa. Na lagi nyo tatandaan. Sabi po ng Roman 8:9, tatapuan kayo wala sa laman, kundi na sa espiritu. Kung ganoon nga na ang espiritu ng Diyos ay tumitira sa inyo. Tatapuan kung ang sino man ay walang espiritu ni Kristo, ang taong iyan ay hindi sa Kanya. Kaya pag tayo ay nasa Diyos,
kailangan umaawit na lagi tayo ng mga awitin maka Diyos. At wala na tayo sa awit ng mundo. Kaya kailangan disiplinahin po natin at i-control po yung ating mga sarili para hindi tayo malinlang ni Satan. Amen. Yun lang po yung gusto ni Satan eh. Madaya yung tao. At tinuro ito para yung tao po hindi niya na madaya. Yan yun, sa pamagitan rin pala ng awitin ng worldly song ay maraming nadaya si Satan. Kaya naniniwala ako na wala nang madadaya si Satan. Dahil ayaw na ng Diyos na meron pang mapunta sa impyerno. Ayaw na ng Diyos na meron pang tao mapahamak. Kaya sa generation ito, talaga pumipili ang Diyos ng mga mangangaral na totoo. Yung mga mangangaral na matatabang na magsalita ng katotohanan. Inilalabas na ng Diyos ang mga mangangaral na matatabang magsalita, na hindi natatakot na banggain ang kapangyarihan ni Satanas at ang kapangyarihan ng mga demonyo. Kaya magpasalamat tayo sa Lord dahil ang mga turong ito ay magpapabuti sa pamumuhay ng tao. Lagi niyong tatandaan, dalawa lamang ang meron na espiritu sa mundong ito. Ang good spirit at ang evil spirit. Dalawa lamang ang pagpipilian ng tao. Sa good spirit and sa evil spirit. Ganun din. Kaya nga, may kantang para sa Diyos at may kantang para sa demonyo at para kay Satan. Saan tayo? Tayo mga nakakilala sa Diyos, siyempre dito tayo sa awit na para sa Diyos. Ngayon, kung ayaw ng mga tao, lalo na kung napakinggan nilang turong ito, ayaw pa rin nila na umalis sa worldly song, hayaan po namin. Dahil karapatan po nila yun. Dahil ang tao ay may free will. May free will po ang tao. May free will po siya na mapunta sa impyerno. May free will din po siya mapunta sa langit. Kung paano binigyan ng free will ng Diyos si Satan, at kung paano binigyan ng Diyos ng free will si Adan at Eva, kung saan mamili, ganoon din tayo. Ganoon din ang lahat ng taong nabuhay sa mundo. Binigyan niya ng free will na mamili kung saan gusto pumunta. Sa impyerno ba? O sa langit ba? Pero siyempre, walang may gusto sa impyerno. Dahil pagdurusa ng kahirapan at habang buhay na magdurusa po. Siyempre, lahat ng tao gusto sa langit. Pero, tinuturo ngayon na hindi lamang po pala sa salita ng Diyos kailangan tayo makinig. Kundi, kailangan ang lahat ng tao ay matuto magpuri sa Diyos. Amen. Amen. Dahil po tayo manalangin. O Mang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Salamat po, Ama, sa tulong ito. Tunay nga na maikli ang oras. Hindi sapat ang oras para ituro ang salita mo. At alam ko po, Ama, sa mga susunod pang mga aral at turo, lalo-lalo na sa training program po ito. Ito na mas lalo magiging malinaw pa ang mga mensahe at salita mo na maririnig po na. Salamat po sa katotohanan ito. Natunay nga na may dalawa lamang pong spirit sa mundong ito, ang good and evil. Pero kami tinawag mo, pero kami hinirang mo dito sa good spirit. Kaya kami naririto po at mananatiling habang buhay. Naririto sa good spirit. At magiging kaaway kami ng evil spirit. Sapagat kami ay para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kaya amang Diyos na gumawa ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Samahan mo po kami sa aming pagtulog sa gabi po ito. Magpadala ka po ng mga anghel mo na mag-guide at magbabantay po sa aming pagtulog. Ingatan mo po ang buhay po ni Brother Tony, ang buhay ni Brother Ver, ang buhay ni Brother Richie, ang buhay ni Sister Jen, ang buhay ni Pastora, at lahat po
ng mga officers and congregation ng God's the Provider Full Gospel Church. Salamat po. Tunay nga na pagpalain mo po lahat ng mga anak mo na naririto at wala dito. Tunay nga na ilayon niyo po sila sa sakit at karamdaman at disgrasya sa gabi nito hanggang sa pagdating po ng linggo na kami po magkasama-sama magpupuri sa iyo sa dakong lugar po ito. Salamat po, Ama, sa mga blessing, pag-iingat, pagkain, inumin, na lagi niyo po pinagkakaloob sa amin. At muli, hindi po ang kalooban po namin ang masunod, kundi ang kalooban po ng mga Diyos na gumawa ng langit ito. Salamat po sa teaching na ito na magpapabukas ang isipan sa mga tao. Salamat, pinabalik po namin sa mga pagpulit na salamat sa iyo sa tanging pangalan po na yung anak na si Jesus Cristo na aming Diyos Panginoon at tanging tagapagligtas ng aming buhay mo. Pakilakalan pa mga Jesus name we pray. Everybody say, Amen. Ayan.